Oh gosh, napagod ako today. Kagagaling lang namin dun sa kabilang bahay kasi dumating yung magkakabit ng aircon at yung gagawa ng gas line. Napakainit pa naman dito sa Egypt ngayon. Anyway, ano mga pag-uusapan natin, ha? For today's video. Oh, ito daw, ha? I'm not gonna use her real photo or any of her videos kasi baka sabihin naman niya pinagkakakitaan siya, 'di ba? Hirap na. But it is what it is, girl. Okay, ano daw ang masasabi ko dito sa kabayan nating OFW na maganda na napauwi recently from Saudi Arabia. Ay, naku, ano nga ba masasabi ko sa kanya? Oh, well, alam niyo ba, ang daming nagme-message sa akin. Ang daming nagsasend ng mga screenshots ng mga posts, comments na ito daw allegedly yung reasons bakit na pauwi si kabayan. Even yung mga live videos niya, nako, ang daming nagpapasa sa akin. Take note ha, pati mga kabaryo niya, kapitbahay niya, even kamag-anak niya nagme-message sa akin. But none of these people wanted to show their face in front of the camera to prove that all these hearsay, all the things they're claiming are true. So, bakit ko naman kailangan ilabas yun? Diba? I'm not in the position kasi kayo may alam nun, hindi dapat kayo yung maglabas, not me. Alright, because of that, siguro, ang masasabi ko dito kay kabayan na maganda na OFW na napauwi, ay, just tell the whole truth. Kung ano yung totoong katotohanan, bakit ka talaga napauwi? You know? Mas maganda na sa iyo manggaling yun kaysa may maghalungkat pa sa iyo na ibang tao. Hindi mo din masisisi yung mga tao, bakit ka nababash? Because not all people will believe you. Even me actually, I don't buy your reasons na napauwi ka only because nagsaselos yung amo mo. Or like what you've said, ayaw ka niyang mapahamak. Kasi, wait. I'm gonna sit down ha. I'm gonna sit down. Oh, ayan. I think this is better, di ba? Going back, no? Para doon kay OFW na maganda na napauwi, ano ba yung ginawa mo doon sa amo mo na pwede mong ikipahamak? Okay, given din na nagselo siya sa'yo, up to what extent, no? Ano din ba yung ginawa mo na ikinaselos niya ng husto? I'm sure merong mabigat na reason yan. Pero ayaw mong sabihin, it's your right. Wala namang pumipilit sa'yo Kaya wag mo din sisihin yung mga taong naiinis sa'yo. Sabi mo nga, di ba? Who cares? Huh? Who cares? But if you don't really care, hindi mo na kailangan depensahan yung sarili mo. Because time will tell the ultimate truth. Okay, ito pa. Bakit ka nababash? This is also one of the reasons na nakikita ko. Kasi dun sa interview mo kay Kuya Bong, parang namimilipit ka ba sa hiya, no? Alam, hindi ka makapagsalita. Yung mga actions na ganito, ganyan, pak. Di ba? Don't tell me nalutang ka ng mga time na yan dahil wala ka pang kain. Di sana hindi ka pumayag na ma-interview, no? Tapos, nasabi mo pa ata na parang napahiya ka dun sa ginawang interview sa'yo ni Kuya Bong. Ha? How come? How come? Halos papuri yung mga sinabi sa'yo dun ni Kuya Bong, di ba? Oh, may nasabi ka rin daw, na hindi mo alam na vlogger si Kuya Bong. Are you sure about that? Oh, tapos nagpaalam din siya sa'yo, di ba, na ila-live ka niya. Oh, pinapamayag ka, right? Tapos, nung nag-viral yung video after ma-post, pinabura mo kay Kuya Bong. Di ba? So, dahil nga pinabura mo yung live, there's no way
to check or to verify yung mga pinagsasabi nyo dun sa interview. Eh, hindi naman lahat ng tao nakatutok during that time. Right? And after that incident, you refused to talk about it. Natural, marami lalabas sa mga speculations, assumptions, kung ano-anong chismis. Hindi mo mapipigilan yan. Actually, kung nabash ka, mas marami nagalit kay Kuya Bong. Tapos, ginatungan mo pa na kasi napahiya ka, na hindi mo alam na vlogger siya. Di ba na nahimik ka din kahit nalaman mo na about sa issue ng OWA tungkol sa kanya? Di ka nagsalita. Sana lang, no, pinanindigan mo na lang yung pananahimik mo. Pero hindi eh. Diba? But instead, ang ginawa mo, nag-ingay ka sa FB mo. You made a facade na parang wala nangyari. Na happy ka. Na here you are, starting again. Tapos, magwa-vlog ka na, encouraging people to support you, expecting everything will turn out fine, will turn out the way you want to. Hindi ganun, girl, no? Hindi ganun yun. Tapos, nagdamdam ka, inindam mo ng gusto na nag-backslash yung mga tao sa'yo. What would you expect? Really, ha? Pinalabas mo na you're strong, you're not affected. Tapos, nung nasabihan ka na, ito ba ang muka ng napahiya? Magagalit ka? Ha? Magtatanong ka na, Gusto niyo ba na mag-RIP sa akin? Instead na maging masaya kayo na nakauwi ako ng ligtas? Oy, girl! Walang sino mang kabayan natin, ha, na gustong mag-RIP sa'yo, no? Wala naman sigurong tao na nasa katinuan yung pag-iisip na gustong mapahamak ang isang tao. Don't forget, ikaw ang nagpakita sa mga tao ng gusto nilang makita sa'yo, di ba? Na strong ka, na lumalaban ka, panindigan mo yun. Huwag kang magpa-victim. Now, you are in the field of social media. But don't expect that everyone will cheer on you. Inis na inis ka sa mga vloggers na nagsishare ng videos mo. Pasalamat ka pa nga eh, no? Kasi because of these people, because of us, no, nakilala ka, nag-viral ka, sumikat ka. Sa tingin mo ba ilalago agad yung page or yung account mo na ikaw lang? I don't think so, no? How many years ka na ba sa Facebook? Since 2015, di ba? Pero ngayon lang gumalaw ng ganyan yung account mo. May pasabi-sabi ka pa nga na, Dili na ako magpa-interview sa mga vloggers. Ano for the content nyo? Para pagkapirahan nyo ako? Tapos kinain mo lang din naman yung sinabi mo. Now, fine. Alright, kung ayaw mong ma-share yung mga videos mo, yung mga live mo, then don't post anything in public. If you're not open for criticisms, kung ayaw mong mabash, gusto mo puro positive lang yung sabihin sa'yo, then stay away from social media, ha? Anyway, good luck sa pagbablog mo. And I'm pretty sure, soon you will realize na ang vlogging ay hindi lang yan for the content. Huwag ka din feeling na porket ginamit videos mo, kikita na sila. O bakit ganun ka ba kasikat, ha? Hindi pa man din lumalaki na agad yung ulo mo. Don't forget, nag-viral ka because of Kuya Bong. Anyway, no, ang gusto lang naman ng tao from you is the truth. Bakit ka napauwi? Yung totoong rason. For awareness na din kasi ito sa ating mga kababayan na OFW para hindi na nila gayahin or gawin. Ang babaw kasi nung reasons mo And still nagsesegue talaga siya dun sa category na napauwi ka dahil maganda ka. For your information din, wala din tayong mga kababayan na naiinggit or nai-insecure sa kagandahan mo. Marahil, ang ikinaiinis nila ay yung rason na porket maganda, napauwi agad. Kasi nga naman, sa totoo lang napakarami nating mga OFW na mas maganda pa at mas ma-appeal at mas sexy sa'yo. Pero hanggang ngayon, yung iba nga doon, tumanda na sa trabaho nila pero hindi pa rin pinapauwi agad. Let's admit it. Let's admit it. Na kung yun yung dahilan ng pagpapauwi sa'yo, para kasing malaking kalokohan Anyway,
Good luck sa pag-vlog mo. Bye. Thank you for watching.